Sister Chesame. Ngayon, Sister Amiel, nakita po natin na yung disunity ay malaking sanhi para ang iglesia ay magkawatak-watak. Sa ating lesson, binanggit na merong dapat maging source ng unity. At meron dapat pagmulan para nang sa ganon ang ating iglesia ay magpatuloy at ito yung dapat nilang sundan. So ano ba yung sinasabi ng ating lesson patungkol dito sa source ng ating unity? Sa source po ng unity na matatagpuan po sa Philippians 2 verse 2 na sinasabi po ni Pablo na magkaroon po tayo ng iisang isipan, ng iisang pag-ibig at iisang layunin. At gayon din po na ipinapaalala niya po sa atin ng tunay na pagkakaisa po ay hindi lang po nakikita po sa ating kilos, kundi nagsisimula po ito sa panloob po, yung puso't isipan po natin. Dahil ganun din po yung tinuturo ni Jesus noon, na katulad po ng mga marami pong relihiyoso na maayos po na nakikita sa panlabas na sumusunod po sila sa mga utos, tama po yung kanilang mga kinikilos, pero po yung puso po nila ay malayo. Kaya sinabi po ni Jesus na ang lumalabas po sa ating, kung ano po yung mga sinasabi natin, kung ano po yung ginagawa natin, ay bunga po ito ng kung paano po tayo mag-isip at kung ano po yung nilalaman po ng ating puso. Kaya paano po ba natin maisasabuhay yung ganitong uri ng pagkakaisa na ano po ba yung source ng unity? Ang una pong tinutukoy po ni Pablo, yung sinabi ko nga po na ang pagkakaisa po ay nagsisimula po sa ating puso at isipan. Isipin po natin na kahit anong pilit po natin na maging mabait sa iba, kung yung puso po natin ay punong-puno ng galit, punong-puno ng inggit, at gusto po na yung ginagawa po natin ay para po lang po sa ating sarili, at nagkakaroon po tayo ng pride, ay kailangan po na magkaroon po tayo ng isip na kay Kristo. Nawa na hindi po natin maramdaman yung ganong pakiramdam upang magkaroon po tayo ng pagkakaisa. Yan. Sa pangalawa po, ito po yung pinaka-pinopoint po ni Pablo na magkaroon po tayo ng humility o kababaang loob na nagpapalalim po sa atin ng pagkakaisa sa araw-araw. Minsan po sa atin po na kapag tayo po'y nakikipag-usap, parang iniisip po natin na gusto na po natin agad na magsalita. Parang hindi po natin iniisip na makinig muna sa sinasabi ng ating kausap, na parang gusto po natin na ipaglaban kung ano po yung tama para sa atin. Nakakalimutan po natin na unawain at intindihin po kung saan po ba nanggagaling o kung ano po ba yung point of view ng ibang tao. Na doon din po lumalabas yung pagiging ma-pride po natin, kasi nakakalimutan po natin na unawain po at intindihin na marunong po dapat tayong makinig. Yan. At ang panghuli po ay hindi po natin kaya to ng mag-isa, na kahit anong pilit po natin sa sarili natin na kailangan ayusin ko muna yung ano po ba yung nilalaman ng puso't isipan ko, na kahit gaano pa po ako ka-humble o mayroon po akong humility, kung wala po ang tulong ng Holy Spirit, ay kumbaga parang hindi po ito magtatagal. Yung pagkakaisa po natin ay hindi pangmatagalan kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Ayun po yung source of unity, na magkaroon po tayo ng humility. Yan, maraming salamat, Sister Amiel.